of hell? So sinagot niya, the 2,300 days of hell began with COVID in 2020. They will end in 2026 when the two witness begin. 1,290 days from COVID in 2020 concluded with the attack of Israel October 7. So we are now entering into the 10 days of awe of judgment. 10 days as to a year is 10 years of awe which will end in 2033. So, kung naintindihan nyo po, the year can be equivalent, a day can be equivalent to 1,000 years, it could be equivalent to a year. So, nag-umpisa na po yung the birth pangs of the Messiah. Ibig sabihin, bago babalik ang Messiah, as a woman as labor pains, patindi na ang escalation, worldwide events. No? At ang ma-advise ko lang po is maigi na akong nag-prepare. Unahin natin yung bigas. Mag-ibag po tayo ng bigas. Okay? Alam mo, nagbabala na yung mga Middle East na pag hindi tumigil ang Israel sa pagbubomba sa Palestine, hindi na kami magbebenta ng oil. No? So, paano tatakbo yung ating mga sasakyan? Gagamitin natin, Copra oil. Oil ng Copra, marami tayo. Eh, wala naman tayong makina na... So, lahat po yan, that will, alam nyo po, yung economic factor dyan ang nakakalungkot na hindi natin maiwasan, maapektuhan tayo. So, kung ako, personally, una kong gagawin, kung may blessing, eh, bigas. Bigas muna. So, Pilipino tayo eh. Bigas talaga eh. So, yun. So, sa mga may taniman, eh, maligid yung mga... Ismita pa, pero, kumbaga, mga puso ng saging, ubod ng saging, toto na po tayo yan. Tsaka yung mga preservation. So, pagkain po, unahin natin. Kasi yung gera, the word war in Hebrew is milkama, which also means lack of food. When there's war, there's lack of food. So matindi po ito. At alam po natin na ang kalaban po ng Israel po ay maraming kakampi. Mas marami po ang nagmarcha ng mga pro-Palestinian iba't ibang bansa, no? So, actually, may nag-message sa akin, si Sister Carmen, na dati taga-Congress, na meron daw Orthodox rabbi na nag-request na mga Christian will stand for Israel, and so on and so forth. Sabi ko, hindi na ako sumagot. Sabi ko, I'm tired of thinking, politics. Kung hindi ka babalik sa Torah, then what? Just for a show? But mababago mo ba ang biblical prophecy? No. Mababago mo ba ang di ba? Kasi, una sa lang mga kapatid, yung ako, nandito lang ako sa department ko. Kumbaga, kami ni Brother Alvin, sina Brother Chris, sina Joji. Ito lang yung maliit nating department eh. Diba? Maliit na malaki. Napakalaking trabaho na maliit. Pero ito lang yung pwede natin gawin para sa karya ng Diyos. So, pag pumukus tayo dyan, that's the reason mga kapatid na pumunta ako sa ibang. Kasi actually, yung 2 weeks mission trip ko ngayon is a very, parang napakalaking learning experience. Being called by Elohim. So I met several pastors and even pastors from Myanmar and Indonesia that are interested to learn Torah. So, and I also met mga leaders ng mga Torah groups in Cebu. Very nice people. Na-meet ko po sila personally at nag-usap ng matagal. Kumbaga po sa Bamidbar chapter 1,
Una nyo tanungin, bakit ba nagmi-mission si Brother Light? O, bigyan ko yung numbers. Bamidbar chapter 1. You shall count every skull of pinabibilang sa akin kung ilan yung nagtuturo sa Pilipinas. Yun lang po yung ginagawa ko. Binibilang ko lang. Kasi sabi niya doon ay, bilangin mo ang lahat ng may kakayanang lalaki. So, binilang 600,000 yung doon. So, that principle I follow. Binibilang ko lang. Ilan ang itong group sa Cebu, ilan sa Bohol, ilan sa Cagayan, ilan sa Mindanao, ilan. Ini-estimate ko kasi yun lang ang department ko eh. Hindi mo na pinapakialaman yung ano. Ito, this is what I represent. This is the movement that I represent. This is my calling. I just focus on that. That's the reason, mga kapatid. Nagtra-travel ako. So, naintindihan nyo na. Ano yung principle? Verse? Bamidbar, Numbers, chapter 1, verse 1. Otherwise known as the census of God's people. Bilangin mo ang bawat bungo. Bungo, ang sabi doon, actually, the word is Golgotha. Kung saan, si Yeshua ay pinako. Ibig sabihin, lahat ng niredeem ng Golgotha. Na na-redeem ng kay Yeshua na kasama sa Golgotha. Bilangin ang mga bungo. Kaya ganun niyo yung ulo nyo. May bungo. Sino may bungo? What does head represents? Oh. Naku, may virus na yata itong ano ko. Nag-a-appeal. So, but ito lang masabi ko about Israel. Sa lahat mga bumabanat sa Israel, kahit sino, ito lang masasabi ko. Thus it Yahweh which give the sun for light by day, and the ordinances of the moon and the stars for a light by night, which divided the sea when the waves thereof roar. Yahweh of hosts is his name. If these ordinances depart from me before me, said Yahweh, then the seed of Israel shall also cease from being a nation before me forever. Thus said Yahweh, if the heaven above can be measured, and the foundations of the earth searched out beneath, I will also cast out all the seed of Israel for all that they have done, said Yahweh. Alam mo, itabi mo to sa verse 5:17 ng Matthew 18. The heaven and earth will disappear, not the single word of the Torah. The Torah will remain. Mas maigi pang mawala ang langit at lupa. Luke 16:17. Ibig sabihin nito, pag nawala yung langit ng Israel, mawawala ang Israel. This is an idiomatic expression. Pero hanggat may langit at may lupa, sabi ni Yahweh, Israel will never cease to be a nation before me. So, if you're fighting Israel, you're fighting God's plan. But somehow, somewhere, we are in the period of, kami, discuss ko sa covenant, understanding biblical covenant. Ang covenant kasi, especially Mosaic covenant, may pattern mo yan. Blessing, curse. Blessing. Pag nasobrahan ng blessing, ano? Curse. Kaya delikado pala ang blessing. Sino gusto ng blessing? Sino gusto ng curse? No. Ayaw? Ayaw. Hindi marunong humawak ng blessing. Iyon ang hindi marunong humawak ng blessing. Dapat ipamigay din. Iyon, ipamigay. Department ng Sister Marician. Share. Share. Blessing, curse, exile, captivity. Tapos after ng captivity, matindi yung captivity. Restoration ulit. Magawa pa. So, ibig sabihin, may pattern po. So, nasa pattern na po tayo ng curse ngayon.
Ang Israel has already achieved the highest blessing so far as worldly materials concerned nowadays. Nandun na po sila sa peak. So ngayon, actually, nakalimutan ko, ay lagay ko na lang dito, no? Yung statue ni Buddha. Inflated pala yun, no? Logo yan. Inflated pala yun. Opo. Parang sa Hong Kong lang. Beer ba yun? Beer. Yun, no? China. Tuwa lang sila. Wala na, wala. China, Israel. Saan nakapasok ang Chinese? Anyway, hindi ko makita na yung picture. Yung raid party ng Yes. ng Israel. Ano pala yun? Pinalobo pala yun, no? Yes. Nagsamba po sila sa... Yung raid party na yun, organized sa kibbutz near the Gaza Strip. Was attended by thousands of young Israeli and international people. Mga young people, ages mga 16 hanggang 22. So nandun sila, nakadroga, nagsayaw-sayaw magdamagan. Shabbat. Sa Shabbat sila nagsimula. Friday night nagsimula yung party. Dapat nasa bahay sila on that day. Dahil festival of Sukkot. Nakita nyo? Yung curse? Siguro maganda hanapin natin yung video nito. Sa messenger po. MLTC messenger. Anyway, nakita naman nyo yata, di ba? Yes. Oh. Ha? Yes. Si Ocean, hindi pa nakita. Mamaya, ipakita ko sa iyo. Sila po ay pinayagan ng magulang. Pinayagan po sila ng magulang. Ba't pumayag yung magulang? Kasi yung magulang, secular na rin. Friday night, Sabado, nag-umpisa yung 8-day Shmini Atzeret sa Israel. It's a high holiday. Everyone should be in their house, celebrating with their families and communities. Not in a trans-rave party. Alam mo yung trans? Yung trans, yung gumagano'n-ganon sila, sayaw lang ng sayaw, magdamaga. Babae ito, mga babae, lalaki, lahat yan. So alam nyo na bakit dumating yung mga Hamas militants, nakasakay ng glider. Alam mo yung glider? Yeah. Gliding yung pwede kang lumipad na may makina, may parachute, hindi na monitor ng radar. May dala-dalang mga AK-47, sinalubog sila ng bala. Alam nila, no? Tapos, nung tumakbo daw yung mga bata, si takbuhan, nung binaril na, no? Labas sa exit, nandun yung grupo ng Hamas, naghihintay sa exit. 260 po yung patay na young people. Sabi pa nung isang Irish na tatay na sabi niya, it's a blessing for my daughter to be killed by Hamas. Oh my gosh. Hindi, alam niyo bakit? Kasi kung nabuhay siya at siya ay na-captive, araw-araw, every second, every minute, habang nasa kamay siya ng Hamas na yun, sabi niya, baka hindi ko lalo makayanan. Just imagine the Holocaust or yung trauma, no, na sa kamay ka ng Hamas, tapos babae ka. May isang babae, hubad-hubad, German na babae.
pinarada ng Hamas, nakahubad. Patay na. Hindi po aksidente yun na yung German na dalaga ay pinarada yung katawan niyang patay na sa Gaza. Kasi po, sa Germany, natanggap din po sila ng 100 Islam refugee. Ibig sabihin, in the future, kung mag-aaklas ang mga yun, gano'n din po yun. So anyway, napakaklaro. Kung naintindihan mo yung Torah, that is also an abomination. Because in the land of Israel, mag-construct ka ng statue of... yung rape party na yun, I found out, that party was organized by international group in Brazil that worship any kind of gods. Ibig sabihin, yung organizer, yung kinalang motto, kahit anong gusto mong sambahin, pwede. Gusto mo magsamba ito, bahala. Gusto mo sambahin sarili mo, sambahin mo. Kahit anong Diyos ang sambahin mo, ayos lang. Whatever pleases you. Whatever pleases in your eyes, do it. Diba? Ngayon, pag naintindihan mo yung Torah, hindi yung sinabi ng Torah, there is no other God other than me. And the fact that nangyari po sa land of Israel, that itself is okay. Pag naintindihan mo ang Torah, sabihin nila, malupit tayo magsalita. No. Sabi ko, ito nga yung introduction ko, mga kapatid. My teaching, ito yung introduction ko nga pa. There is only one doctrine, do not forsake my Torah. Proverbs 4:2 verse 2. Okay, sometimes it's very hard to teach the Torah because pag ginamit mo ang Torah ng feelings, madadala ka ng feelings. Nothing more than feelings. Maging kanta na lang yan. So, ang covenant po, sina Brother Joji, makaka-relate dito. Brother Joji works in the Supreme Court. Ang Supreme Court, ang mga judge, pag nag-decide, they don't judge the case because of feelings. They judge the case because of the law. Kung ano ang righteousness of the law. Kung ano yung truth behind. Diba? Kaya, yun minsan ang mahirap. Kasi nga, most people, they use their emotion when they read the Bible. Oh my God, is so good. It will not happen to me. I declare. Sabi po ng nag-celebrate ng Fish of Trumpet sa Davao, yung pinaka-nag-organize. So, natuwa ako, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, magbunga din yung aking sakripisyo. Pagdating na sa end times, tinanong ko siya, sabi niya, so I don't believe na I will go through the tribulation. Sabi niya, Brother Ay, kasi God loves me so much. Sabi ko, okay. Feelings. Babae. Yan po ang weakness ng babae. Pasensya na po kayo, mga babae, trabaho lang. Kahit lalaki na sinasabi. Ha? Kahit lalaki. Kahit lalaki. Okay, babanggitin ko na yung pangalan, ha? At least, for the sake of righteousness, for the sake of the truth, a very popular teacher in Israel. In fact, he's the source of all these war updates. Captain Amir. Captain Amir, very popular in the Philippines. He goes to every big churches here teaching end times. End times. He teaches end times. But he teaches Christians that they will be raptured before the tribulation begin. Kaya, on the back of my mind, sabi ko, sige nga, maghintay nga tayo kung may rapture. Nag-uumpisa pa lang. He's a captain in the military IDF, no? Tayo kasi, hindi tayo naniwala na may rapture. Actually, most of the Torah people, because of the pattern, because we know patterns in Bible Torah, no? Hindi tayo naniwala sa pre-trib rapture.
Ostrib talaga. Right. May rapture. Umpisahan natin sa kay Abraham na lang. Tribulation sa gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Na-rapture ba si Abraham? Hindi. At si Lot? Hindi. Di ba? Hindi po. In fact, sinabihan sila na nag-bargain ang mga lingkod ng Diyos. Actually po, yun po ang it was, discernment ko po kagabi pa na the Torah people are called righteous people because they keep the covenant. No? But hindi po lahat ng Torah, meron pong Torah hanggang Sabat lang. Merong Torah hanggang Festival lang. festival lang. Actually, nung nagipag-usap ako sa mga leader ng Torah sa Cebu, actually, by the way, tingnan nyo, Bisaya na ako. In fairness, ang babait po nila, makita mo na may Holy Spirit sila. Meron pong pagkain sa akin pag siniserve. Halos hindi mo maubos. Pag nag-serve, talagang mga accommodation sa kanila, no? Talagang, tapos, inikutan ako ng mga secret name. Inikutan ako. Narinig ko talaga sa yung ibang mga lalaki. Ako ang bahala dyan. Wah, ano. Kumbaga, para ako si Bruce Lee na napapaligiran ng mga kumpo. Isa-isahin natin, sige. Nag-uusap na kami sa Torah eh. Bandang uli, ako na nagtuturo, ako na nangangaral. Ikinig na lang sila. Kasi sila, hanggang doon lang sa I am the name of the Lord thy God. I am the Lord thy God. Sabi niya, name yan. The first commandment is the name. So anyway, but in fairness, they are Torah people that na-identify ko na nun. Mabait sila, mabait. Ibig sabihin, welcome po tayo. Basta may differences sa doctrines, pero welcome. Ibig sabihin, welcome ka dito. So, ito yung mahirap minsan, Brother Alvin kung Torah teacher ka Actually, I will attempt ngayon to teach a very hard teaching. It's very hard. Kasi nakita na natin yung katotohanan. So, bago natin umpisahan yan, so ito, umpisahan natin. Hanggat may langit at may lupa, Israel will remain as a nation. Ibig sabihin, hindi mabubura ang Israel. Kahit anong kalaban yan, nandyan lang yan. Lalaban yan hanggang kasugdulan. Okay, the Torah is the way, the Torah is the truth, the Torah is the life. The Messiah is the way, the truth, and the life. Introduction na po ito. So, pupunta tayo sa covenant. Okay, understanding biblical covenant. Okay, ito na yung pinaka-topic. So, therefore, overall, balik tayo kay Abraham. Abraham. Bago po sila ay nilikas, nagpag-bargain po si Abraham. Panginoon, meron pong 50 Torah keeper sa Sodom and Gomorrah. Kasi si Abraham is Torah keeper. Genesis 26:4. He keeps the commandments, the statutes. The Torah exists before Moses. Makakala nyo, the Torah start with Moses. Hindi po. The Torah start in the beginning with Adam and Eve. Pinatuloy ni Noah, pinatuloy ni Shem, pinatuloy ni Ophir. Si Armin na yan. Ophir, tsaka si Peleg. Ang teacher daw po ni Abraham ay si Shem. No? Tapos, si Abraham, nag-Torah. Okay. By the way, Hamas, the word Hamas is mentioned in Genesis chapter 6.
And the earth has become full of violence. Violence. Can you say violence? Sino nagsabi violin? Violence, violence. Magulo. So, yan po ang ibig sabihin ng Hamas, mga magugulo. No? Nanggugulo. So, sa panahon pa ni Noah, hindi Hamas pa yun. Wala pa yung Palestinian organization. Kasi marami ng taong magugulo. Sa dami ng ginawa ng Diyos, ang tao talaga yung magulo. Kasi ang tao, may sariling pag-iisip eh. Kaya niyang, gusto niyang gawin sarili niyang gusto, magagawa mo. Alam mo, yan ang dahilan na may advantage yung may Torah, napakalaking advantage. Kasi kung may sarili kang plano, ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Pag may Torah, dapat nakalain siya dito. Kasi kung may plano ka sa buhay, tapos hindi mo sinama ang Torah, so yung plano na yan, pag hiniwalay mo yung Torah, magiging experimental na yan. Kasi yung Torah, yun na yung sure way of life. Yun na yung ancient path. The good way. Yun na yung way of life. Yun na yung talagang buhay. Yun na yung lifestyle. Guidance and teachings. So pag hiniwalay mo yun, to me, right now, unthinkable yung mag-isip ka na walang Torah. Para bang it's unsensible, it's senseless, it's stupidity. Diba? Yung mabuhay ka na, ay, mula ngayon, kalimutan ko muna yung sabat. Kasi ayoko na yung mga sabat-sabat. Does it make sense? It doesn't make sense. In fact, pag inalis mo yung Sabbath observance sa atin, para bang parang yung kalulo mo, parang inapi mo. Diba? It doesn't make sense anymore. What only makes sense now is what the Torah says. Have you ever thought na simula ngayon, lahat ng festival, hindi ko na yan i-observe? Does it make sense? It doesn't make sense anymore. Because when you understand that it's forever, it becomes already your wisdom. Wisdom. Wisdom is the Torah, mga kapatid. So pag alisin mo yung wisdom, anong resulta nun? Foolishness, stupidity, idiotism. Sabi pa doon idiot. Ano mang idiot sa Pilipinas? Sa Pilipino? Ha? Ungas. Walang isip. Ha? Walang isip. Anong tawag sa tao walang isip? Ha? You're not supposed to be that way. So therefore, mga kapatid, to me right now, the Torah is the only thing that makes sense. It's your pattern. Sabi nga ni brother nyo divine intelligence. Wow. Ang ibig niyang sabihin, sa military kasi may intelligence. Yung inaalam ng kaaway, ito, albaw, ngayon, inaalam ng Israel, may tunnel pala from Gaza to Egypt. Hinahanap ng mga IDF ngayon. May underground tunnel. Kaya para silang panahon ng Vietnamese, Vietcong, hindi mo mahabol. Sa ilalim may budget Vietcong nga, mano-mano, nagawa nila Ito pa, may budget ang mga to. Billions of dollars. So magagawa nila talaga yan, may equipment. So yung intelligence na yon, problema ng IDF yun. Basta sa atin, meron tayo divine intelligence. Yung Torah yung ating intelligence. Nagbibigay sa atin words of prophecy. Words of wisdom. Alam na natin yung pattern. Kaya, tayo, nag-prepare, hindi na tayo nasa shock.
At hindi tayo nag-alinlangan. Marami pong nag-text sa akin, yung mga umati ng seminar. Anong sabi ni Joseph Dumon? Anong sabi ni Joseph Dumon? Anong Brother Wright? Brother Wright! Brother Wright, anong sabi? Sabi ko, ang sabi niya, walang rapture. Nye. Para ginagawa ko na lang tatawanan kasi ayaw nyo maniwala eh. Talaga na namin sinasabi sa inyo eh. Gusto nyo pa rin eh. Yung feel good experience. Okay. Alam nyo, when you understand biblical covenants, okay, ito na yung topic ha. When you understand biblical covenants, it's not about feeling good. It's not about good feelings or lovely feelings. It's about understanding what really is the covenant. May kalimutan ako ha. Walang rapture na ganap sa Sodom and Gomorrah. Noong naalipin ang Israel sa Egypt, wala rin pong rapture na nangyari. Nandun po sila sa, habang may 10 plagues of Egypt, nandun po sila sa loob ng Egypt. Egypt is the world. Actually, katatapos lang ni Joseph Dumon yung libro niya, The 10 Days of Awe. Katatapos lang, pinablish niya sa Amazon. Binanggit niya doon, the 10 plagues of Egypt will happen again in the end times. Which I agree. Repetition lang lahat yan eh. Actually, even matagal ko nang tinuturo yan eh. So wala ko kumbaga kung pag-aralan natin yung pattern, wala ko talaga yung pre-tribulation concept sa Bible. Gawa-gawa ko lang talaga yan ng mga tao ayaw humarap sa katotohanan. Kasi marami silang tinatakpan, marami silang dinidepensahan. Yung theology. Una, yung ano pa, yung business side ng simbahan. Pag nawala na ako ng miyembro, pag hindi natuwa ito, baka hindi na ito magbibigay. Diba? Baka lilipat na ng ibang church to. Kaya manigi, ano ko na lang to aliwin ko na lang, kumbaga. Ano yan? Oh, sobrang naming gaman. Tayo lang. Huwag na yan! Dami lamok eh. Naku, sumama sa mission ito, bubuhatin ka ng lamok. Mga kapatid, alam niyo ugali ko, ayaw ko yung makaawa sa inyo. Sa Cebu, sa sahig ako natutulog. Sa gym. Hindi po ako nakatulog sa 5-star hotel pag nag-mission ako. Sa sahig po, karton po. Pero kasama ko yung Torah people, masaya kami. Mga karatista pa naman yung katabi ko. Mga kapatid natin sa Cebu, mga master sa karate. Lalaki na mga katawan eh. Ako na yung maliit eh. Actually, pupunta sila dito next week. Okay. So anyway, so wala pong naganap. Actually, we attended a seminar 3 weeks ago. So Baral Alvin, sumama no? Jeremiah Belica, organizer, si Mary Caimo. Marie Caimo, well-known yan sa Christian community. And they are the only group in the Philippines among the evangelical Christians teaching post-tribulation rapture. Sabi niya, nabuo na nila yung grupo nila ngayon. Binubuo na nila. At in fact, nung nandun tayo in-encourage ko yung one of the speakers. Sabi ko, alam mo, you should be doing seminars in every Christian church. In-explain nila talaga. Walang post-trib. In-examine nila yung 1 Corinthians chapter 4, 1 Corinthians chapter 5. Wala. Tapos, in relation to Matthew 24, actually, I got all the slides. Hindi ko lang paisip. Wala talaga. So therefore, brace up.
for that Jacob's trouble. The time of Jacob's trouble. So that is the world scene ngayon. Everybody is concerned about it. Mga kapatid, again, sabi noon, sino yung boss natin? Yeshua is in control of every authority, government. So we are in His government. Amen. So, yun ang nire-represent natin. So, wala tayong ibang pakialam sa iba. Basta yun ang ating So, punta na tayo sa covenant. Para maintindihan nyo kung ano yung nangyayari sa Israel, you have to understand biblical covenant. Okay. The word covenant in Hebrew is berit. Berit. Can you say berit? Berit comes from the word to cut. Karat. Ibig sabihin, hatiin into two para may dalawang kopya. Kaya nga ang Ten Commandments ay may dalawang set. Kasi yung isang kopya, hawak mo, yung duplicate, hawak ko. Kumbaga sa notary public, kukunin ng abogado yung isa, kunin mo yung kopya ng isa, ibigay mo sa kapartido mo yung isa, para yung kontrata nyo, alam nyo, kung magka-problema sa in the future, hanapin ang dokumento, ito yung napag-usapan nyo eh. Ito yung kontrata nyo eh. So therefore, ang masunod dito ay ang kontrata. So, by the way mga kapatid, isang dahilan, kaya nasa Cebu din ako, nagsama-sama na po yung mga mission doon is, meron tayong kapatid na hindi mo nabanggit yung pangalan, may lupain siya doon. Sabi niya, nalaman niya real estate broker ako, sabi niya, check upin mo ito, Rabay, kasi sayang, ito yung titulo, lupain ko. So, mahilig pa naman ako sa lupa-lupa. Sabi ko, okay. Binisita ko. Kasi isip ko, Tora Center. Wala pang Tora Center sa Cebu. So, binisita ko yung lupa. 5,000 square meter. Malinis, walang tao. Pwedeng Tora Center, mga kapatid. Sino gusto mag-mission sa Cebu? Hindi mo kabalo Bisaya doon? Kabalo. So, tapos, yun po ang isa sa dahilan. Kaya ako nag-inspection doon. So, yun. So, biblical covenant. Binanggit po ito sa Ephesians 2:12 hanggang 14. At that time, you were without the Messiah, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the, take note, covenants. Ang covenants po ay plural o singular? Plural. Having no hope without Yahweh in the world, but now in Messiah Yeshua, you sometimes were far off or made nigh or by the blood of the Messiah, for He is our feast, whom had made both one and had broken down the middle wall of partition between us. Sabi ni Paul, actually, kasasabi niya lang dito sa Ephesians chapter 2, verse 8, it is by grace you are saved, through faith, not of yourself, not of your works, that anyone should boast. It is the work of God in you, prepared beforehand, before the foundation of the world, that you bear good fruits. Ibig sabihin, by grace, you are included in the plan of God, even before you were born. Yes. Nakaplano na ang Diyos na makikilala mo siya, ang habag niya ay aabot sa iyo hanggat sa dumating ang Torah sa buhay mo. Nakaplano na, napakabuti na dami-dami ng By the way, nakalimutan ko pala, yung mamaya, bakit ako nag-mission, mga kapatid? Para akong si Abraham. Para nga, hindi ko sinasabi si Abraham ako. Para akong si Abraham at si Lot. Kasi si Lot, mahilig sa lupa, real estate agent. Nakipag-negotiate sa Diyos. Panginoon, ilan ang Torah keeper dito sa lugar na to? Panginoon, mayroon po Torah keeper dito. Panginoon, mayroon sa Binayoyo Torah keeper. Meron po dito sa lugar. Sa Montalban, marami pong Torah keeper dyan. Kausap ko na po ang leader dyan.
10 pastor. Ba't ibang lugar sa Pilipinas? Sa Luzon. Si Pastor Henaraw. May grupo po dyan. So parang si Abraham, na binibilang ko ang mga bungo ng mga Torah keeper. Panginoon, ito yung mga Torah keeper. This is what I'm concerned about. If ever there is an end-time tribulation, what will happen to your people? Saan po kami lulugar? Saan po kami pwesto? At saan mo kami dadalhin? Paano mo kami preserve? Yun po. Naintindihan niyo po? Yun lang po ang concern ko. Wala akong pakialam sa politics o ano. Yun lang ang concern. Binibilang ko lang ang mga anak ng Diyos. So sa atin, ang concern ko, paano yung grupo natin dito? Yun lang po ang concern. Yun lang po ang natin. Sinasaklaw. Hindi ko yung tipong pinoproblema ko yung problema ng buong Israel. Diba? Si Joseph Dumon yun. Actually, si Dumon, talagang gusto niya lang talaga masaksihan. At nasaksihan niya talaga hanggang day 7. Siya po ay nakaligtas na po, nakalabas na po siya sa Jordan na po siya ngayon. Naghihintay na po siya ng flight niya papuntang London Bridge. Tapos siya daw ay pupunta ng uuwi muna sa Toronto. Tapos sabi niya, Manila. Manila daw siya. Sabi ko, nandito na naman kami. Taga rito kami. Kausapin niya daw ulit si Dan Balay, si Weldon King, hindi, nandiyan lang naman yun. So we were outside, we were strangers from the covenants of promise. Walang pag-asa, walang Diyos, walang Elohim. Mga pagano, pat dahil kay Messiah Yeshua, sa pamagitan ng kanyang dugo, nilapit kanya. Saan kanya nilapit? Sa Commonwealth of Israel. Pag sinabing Commonwealth, yung mga bansa kung saan sila naroon. Commonwealth. Wealth na common. Ang ibig sabihin ng Commonwealth, halimbawa, Great Britain, Hong Kong is part of the Commonwealth of Great Britain. The Caribbean Islands are part of the Commonwealth of... Ibig sabihin, kung ano yung gobyerno ng kaharian na yon, siya ay nag-a-apply sa kaharian nila kasi sila yung nasasakop sa Commonwealth. So ikaw at ako, na tumanggap kay Yeshua, ay sinama. Saan ka sinama? Sa sekta, denominasyon? Saan ka sinama? Sa covenants. Napakasimple. Covenants. Ilang covenants yan? Isa lang o marami? Marami. Plural. Plural siya. Ngayon, maraming Christian, mababaw lang yung understanding sa covenant. Basta tanggapin mo si Jesus, ay may ticket ka na sa langit. Ito yung ticket mo sa rapture, kapatid. Hintayin mo na lang. Ligtas ka na. Ha? So, hindi yun mababaw. Lahat ng tatanggap kay Kristo, lumapit dito. Tanggapin natin ang Panginoon. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pumasok ka, Holy Spirit. Anak ka ng Diyos. Ganun lang kasimple ang prayer of salvation, di ba? Tanggapin mo si Kristo. Sabi nga ng mga Christian. In layman's term, tinanggap mo si... Alam mo sa mga secret name, tuwing mabanggit ako ng salitang God, mayroong umi-enter, Elohim. Ay, Elohim pala. Pag Christ, Yahshua. Okay, Yahshua.
Talagang nag-adjust ako sa kanila. Hindi kasi, yun ang ano nila, approach nila. Pero tayo, nag-minister tayo sa mga Christian, di ba? Para makarelate sila. Yun, para maintindihan nila. So, tanggapin mo lang si Jesus as Lord and Savior, ligtas ka na, good news. Yes, niligtas ka niya. You were redeemed by His blood. Your sins were paid in full. Good news. That's why it's the good news. Pinatawad ka na. He gave you the right to be His child. Adopted into in His family. The family of God. The family of Israel. The family of worldwide family of God. Pero mga kapatid, from a covenant perspective, ito yung hindi maintindihan ng marami. When you accept Jesus Christ as Lord and Savior, Yeshua Mashiach, you are entering into a covenant relationship. Yun yung transaction na nangyari, mga kapatid. Nakipagtipanan ka. Ngayon, maraming Christian, hindi naintindihan kung anong tipanan. Ay, hindi nila. Alam ko na. Nasa new covenant na pala ako kay Jesus Christ. Sa araw ng Passover, di ba? Sabi ni Yeshua, drink this sa fourth cup, di ba? Third cup? Take third cup, sa third cup. This is the blood of the new and everlasting covenant. He was referring to the blood of the covenant. His own blood. Isi-sealed niya yung covenant by His own blood. Because He is Yahweh in the flesh. His blood is powerful. Forgive all sins. That's the good news. Christians understand that. They got it. What they did not understand, ano yung blood covenant na nangyari sa unang panahon. Kung estudyante ka ng Torah, remes yun. Pag sinabing blood, saan una binanggit yung salitang blood? Sa Garden of Eden. Nung nagkasala si Adam and Eve, kinatay niya yung isang tupa, yung dugo, pinunasan nila yung, binigyan niya ng kalsones si Adam and Eve. Sure. Yung balat ng tupa, dinamit sa kanila, may dugo-dugo pa. Kumbaga, kinilaw. Yeah. Liyak yun. You were covered by the blood of the Lamb. Yun yung the first foreshadowing of the Lamb of God, whose blood He will cover you. The word cover in Hebrew is atonement. Kippur. To cover you. The idea of covering is, alam ba, si Joji yung nakikita ko, pasensya na ako. Ano si Joji? Ang nakikita ni Elohim kay Joji, si Yeshua, na nagko-cover sa kanya. See? Kumbaga, bago ka parusahan, nandun muna si Yeshua. Maliba, ako, sa mata ni Yahweh Elohim, nakikita niya ako, sabi niya, kinover niya na ako sa dugo ni Yeshua, the Lamb of God that takes away the sin. So every time I made a mistake, every time I sin, little sin, venial sin, whatever you call it, I'm covered by His blood. Christians got that. Covered. The word Kippur, yung Kippur. Can you say Kippur? Covered. In fact, the Ark of the Covenant, yung pinakatakip ng Ark of the Covenant is also Kaporet. It also means the covering. At on Yom Kippur, ang dugo ng goat ay binubuhos doon sa gitna ng dalawang ganon. Tapos nandun sa ilalim yung Torah.
para mapatawad ang kasalanan ng buong Israel. So that's the idea of covering by the blood. Actually, Noah's Ark also ay may takip. Covering, kaporet din yun sa Hebrew. Sa panahon ni Noah, right after the flood, Noah made sacrifice to Elohim. So pag sinacrifice, the picture of covering is may inosenteng hayop na nagbuwis ng buhay. Kinatay siya, instead na ang tao ang mamatay, sa point, ang hayop na lang yung mamatay. Tapos yung dugo ng hayop, yun yung i-cover sa kasalanan ng tao. So therefore, the idea is, may inosenteng buhay na nawala. Yun yung ibig sabihin, palaging mayroong inosenteng hayop. Kaya si Marvin, nung pinatay yung tupa niya, hindi siya kumain. Kaya napamahal na sa kanya tupa, di ba? Si Jet, kumain? Hindi. Kumain ka eh. Pinausapan niya. Di ba? Eh si Brother Edwin, yung tupa ko dati dito, pinangalan niyang George. Sarap pala ni George, no? Ako kumain na lang, eh. Sabi ko, sipin ko na lang. Anyway, so, blood covenant is always bloody. Bloody, bloody, bloody. The outer court of the tabernacle is a bloody place. Sacrifice. Blood, blood, blood. Lahat ng kasalanan may parusa. Yun yung ibig sabihin ng Torah. Kumbaga, meron, it will cost you. It will cost something. Okay. Pagdating po, so we have the Adamic covenant, you have the Noahide covenant, you have the Abrahamic covenant. Okay? Okay, let's go to the Abrahamic covenant. So how does people make covenant in the ancient Near East? This is understanding biblical covenant because most Christians do not understand. They think, exempted sila sa curse, blessing na lang palagi. Doon sila nagkamali. Okay. Good news. Abrahamic covenant is a unilateral covenant. Bakit unilateral? I will make your seed, I will bless your seed. All the families of the earth will be blessed you. Pero sinabi sa kanya yon nung pinasa niya na yung 10 test. Nung in-offer niya si Isaac, sabi ng Diyos, alam matindi yung faith mo sa akin. Because of that, you, all the families of the earth will be blessed. Hindi niya po, kumbaga, hindi siya naging Father Abraham na basta-basta lang na ganon. Marami siyang pinagdaanan, mga kapatid. Kumbaga po, hindi mo basta-basta maging Father of Faith. Kung i-apply ko yan sa buhay ko ngayon, mag-pioneering ka ng Torah, hindi basta-basta yan. At nag-uumpisa pala. 17 years na ako, going 18, parang nag-uumpisa pala. Para ako, diba, when you study the Torah, the more you learn, the more you understand, there's many things that you don't know. Because it's so comprehensively, complex. But I'll just explain to you in simple terms what biblical covenants are. So, palaging may hayop na kinakatay. Bloody covenant, animal sacrifice. Kinatay ng Diyos ang hayop, hinati sa gitna, binuhos yung dugo, habang naglalakad, ibig sabihin, ligat, brother, please. Magipagtipanan kami ni Brother Chris.
Brad, may tipanan tayo ha. O, kung susundin natin itong covenant, ganito yung mangyari sa atin para hayop na kakatayin ha. Pag hindi mo sinunod yung covenant natin, kakatayin ka na parang hayop, okay? Tapos, ang ating ano nito, hawakan mo yung betlog ko. Wow! Walang mali siya yan. Mamaya maintindihan nyo yan. Sabi ni Abraham kay Eliezer, hold my time. It's a euphemism for hold my balls. Kasi sa betlog nang gagaling yung similya. Excuse me ha, mga babae, kumari pa kayo. Alam nyo to. Walang mali siya to. Oh. Yung betlog mo, iniano ko lang, dinitin ko para maintindihan nyo. Yung betlog mo, tsaka betlog ko, may usapan ha. Ibig sabihin, yung anak mo, yung maging anak ko, apo mo, hanggat may apo tayo, ang covenant na ito, ng pinagdadaanan natin ngayon, ay masusunod. Lahat ng hindi tutupad dito, hahatayin, kakatayin na parang hayop, nakakatayin buhay. Ganon po ang ancient covenant, mga kapatid. Nakataya. Buhay ang nakataya, mga kapatid. Hindi sumunod eh. May good news ako sa iyo. Nung nakipagtipanan ang Diyos kay Abraham, natulog si Abraham, hindi nakalakad. Sinong lumakad? Sa hayop na hinati. Si Elohim. Bakit natulog si Abraham? Ha? Nag-overtime. Naglagay hindi. Hindi, mga kapatid. Hindi pa, wala pa rin kayo. Hindi po. Kasi, covenant of promise. Kahit siya, hindi niya kayang gawin ang lahat ng pinangako ng Diyos. Ang Diyos lang talaga ang pwedeng gumanap doon. Pero nevertheless, si Elohim, lumakad. Sabi doon, lumakad si Elohim sa gitna ng mga hayop. At kinuha ng apoy, yung ibig sabihin, accepted, sealed. Unilateral agreement. Lahat ng anak mo pagpapalain ko. Kaya tayo pinagpala ngayon. Dahil doon. Nasa kapangyarihan ni Yahweh Elohim lamang. Ibig sabihin, covenant, di ba? Ibig sabihin ng covenant, Abraham, gawin mo yung parte mo, gawin ko yung parte ko. Pagpalain ko yung buong anak mo. Pero, ang merit ni Abraham, he believed in Yahweh, it was credited to him as righteousness. Therefore, it is the covenant of grace. Good news to all the Christians. You got it right? So, tama po ang Christian, by grace through faith. Amen. In fact, sinabi ito ni Paul, if you believe in the Messiah, you are Abraham's seed. Yes. Alam mo yung seed sa Greek? Sperma. Sperm. Alam niyo siguro kung ano yung sperm? Sex Education 101. Sinong gusto niyong turuan ng sex education sa mga anak natin? Mga LGBT? No. No way. O kami na lang magturo ng mga turang teacher? Yes, dapat lang. Mga LGBT, sila yung nagtuturo sa mga bata sa Canada. Tama ba, Jet? Hindi ko alam kung yung tuturo ko dahil hindi naman ako Canadian. Pero po, actually, this is going to be very hard. From the start, sabi ko sa inyo, hindi emotion ang Torah eh. Hindi, it's a contract. Sabi doon, after Abraham made a unilateral covenant, actually, it's Yahweh who initiated the covenant. It's a covenant by grace. Ang participation ni Abraham, yung faith niya, yung kanyang genuine na faith,
na may gawa. Hindi ngawa. Genuine. Talagang matibay na paninindigan. Genuine. Okay, genuine. Yung ano mo, umalis ka doon sa lugar mo, hanapin mo ang lugar na pinapahanap ko sa'yo. Si Abraham, lumakad. Lumakad! Siyempre, sumakay sa camel. Hinahanap niya, looking for the city whose maker and builder is God. He found it in Mount Moriah. Okay? Actually, it's a play of words. Moriah means the light or more, or the light of the God and the light of the world. Ur of the Chaldeans. It's a play of words. So we say, from darkness to light. At inoper niya nga si Isaac doon, which the Muslim believe to be the Al-Aqsa Mosque ngayon. Alam mo, the news yesterday, the Arabs, the Palestinian Israeli are prohibited from entering the mosque. Do you think it's going to result na maganda resulta niyan? You cannot worship anymore in Jerusalem. Gulo po yan. Gulo po talaga yan. Malaking gulo po yan. Hindi na pa napapasok ng IDF ngayon ang mga Palestinian na gusto magsamba doon sa taas ng Wailing Wall. Siyempre, wala na silang tiwala, di ba? Magtayo ng bomba yan, di ba? Wala na silang tiwala eh. Nangyari, kinatay na sila eh. Magulo po talaga yan. Sabi ng Hudyo, Isaac inoper. Sabi nila, si Ismael inoper. Ang sabi ng Pilipinas, si Ismael. Kaya ginawa siyang holiday. Ano yan, November? November ba yun? Peter? Oh, inaprobahan ng gobyerno ng Pilipinas. Oh. Paano na-approve yan? Nilakad nila eh. Nilakad nila eh. Walang nilalakad sa Torah eh. Tingnan nyo kung gaano kahirap itong sitwasyon natin. We are aiming the impossible dream. To dream the impossible dream. Ay, madali sabihin niya, si Adonai gagawa niya. Si Abraham, kung sabihin niya, Adonai, ikaw na lang gagawa niya. May gagawin ka din. Anong gagawin mo? Subukan muna kita. Ialay mo muna yung pinakamamahal mo sa atin. Sabi ni Abraham, sino po? Si Sarah. Sabi ni Abraham, si Sarah na lang po, mas madali ko pong ibigay sa inyo. Huwag na lang si Isaac. Total, yan po ay, 99 years old. Kunin na yan. Sa inyo na po yan, si Sarah. Gusto nyo. Mali! Hindi po alam ng Diyos, madali sa kanya yun eh. Hindi. Iisa mong mahal na anak. Alay mo sa ano po yun? Your only beloved son. Your only son. Anong ginawa ni Abraham? Yes, Lord. Okay. Isaac, sasamba tayo sa Diyos. Magdala ka ng kahoy. Akyat tayo sa bundok. In 3 nights, in 3 days, you will return, don't worry. That's a picture of Golgotha, mga kapatid. Willing ang anak. Nagdala pa ng Kahoy. cross. Kahoy. At sinabi ni Abraham doon, grabe yung faith ni Abraham, prophetic. Bubuhayin ka uli in 3 days. Gano'ng katindi ang faith ni Abraham. Gusto ng Diyos, papatayin daw kita, kakatayin kita, sunugin pa kita ng buhay. Yun ang yan. Burn offering yun.
Pagkatapos mo patayin, sunugin pa ng buhay. Ola, offering. Pero tingnan mo yung faith ni Abraham. Huwag ka mag-alala, anak. Babalik tayo in 3 days. Yeshua was offered in the mountain, but in 3 days, he resurrected. Actually, if you do a pattern study of that, Brother Chris, you'll find out the crucifixion. The kwento of Yeshua and the love Father. In fact, that is the first time the word love is mentioned. That is the John 3:16 ng Old Testament. For God so loved the world, He gave His only Son. For Abraham loved Isaac, His only Son. So, covenant of grace by faith. After that incident, it's known in Hebrew as the Akedah, the binding of Isaac. Pagka pumasa na si Abraham sa test, now, I know, sabi ni Louie, that you will not withhold your only son. Indeed, all the families of the earth will be blessed through you. So, tingnan niyo po understand the concept of a righteous person meriting the grace of God is not new in the Torah. Ang isang righteous na tao, pwede siyang maging, kumbaga, down payment or guarantee sa ibang tao. Kaya, and that's where you get the concept that the righteousness of Yeshua, you will be justified in the sight of God by the righteousness of Yeshua. When you accept Yeshua as Lord and Savior, now that the righteous deeds of Yeshua merits, you are meriting the righteous deeds of another person. Kaya mga kapatid, if you understand Hebrew prayers, kaya pansin nyo, pag nag-pray ako, observe nyo iba, pag nag-pray ako sa may sakit, naintindihan ko yung Jewish prayer. Adonai. Ganito mag-pray. Kasi that's the concept Yung righteous deeds ni Abraham, yung righteous deeds ni Moses, mga propeta, doon nakatingin ng Diyos sa mga ginawa nila noon. So therefore, pag nag-pray ang mga Hudyo, ganito sila mag-pray. Ginagaya mo yan. Lord, answer my prayer for the sake of my father Abraham, for the sake of my father Moses, Jacob, Israel, for the sake of the prophets, for the merits of the righteousness, please answer my prayer. And that's the secrets of prayer. Pag may sakit naman, ganito po ang prayer ng mga Orthodox. Papa to him, please consider him among the patients of the sons of Abraham. Palaging binabanggit ang mga matutuwid na tao ng araw. Because it is because of their righteous deeds na nagipagtipan ang Diyos sa kanila. So, backtrack fast forward tayo mga kapatid. Ibig sabihin, dahil si Yeshua lang ang nakasunod sa Torah ng commandments lahat at hindi nakasala. Therefore, by His righteousness, we attain the grace of God. Walang problema doon. Naintindihan ng lahat yan. Sunod na kasi ito ang Mosaic Covenant Okay, back tayo sa covenant kasi understanding biblical covenant, no? Nasa Abrahamic covenant na tayo. Right after Abraham passed the test, he merited God's righteousness. Alam mo, ang kasunod doon I think is Genesis 17, know for sure. Sabi ng Tian Wave, know for sure that your children
will be a slave in Egypt for 430 years until the iniquity of the Amorites. Kung ikaw si Abraham, hindi mo naman, no? Ang ganda ng pangako mo, tapos maging alipin lang pala ang anak ko. Mga apo ko. Anong klaseng Diyos ka? Nagreklamo ba si Abraham? Actually, doon sa 17, binanggit sa kanya yung boundary ng kanilang, sabi niya, as far as the Nile River, as far as Lebanon, yan yung lupain nyo. Actually, kasama ko talaga yung Egypt, Syria, Lebanon, sa Saudi Arabia, sa territory na pinangako kay Abraham. Pinangako sa kanya yan. Ibig sabihin, ano po yun? Prophecy po yun. Ang tawag dyan, oracles. Oracles. Mga sinalita ng Diyos na prophetic. Prophetic. Kumbaga, siyempre, ang masusunod, yung timetable ng Diyos, hindi timetable natin. Kasi yung alam mo yung timetable natin? Alam mo kung ano? Happy birthday to you. Yun lang ang naintindihan mo, yung birthday ko kasi to. Ang timetable ng Diyos, one day is like 1,000 years. May timetable siya eh. In fact, katatapos lang Genesis, di ba? Each day of creation is a pattern of the 7,000 years plan of Yahweh Elohim on this earth. We are just approaching the end of 6,000 years. Actually, mga kapatid, going to that topic, doon ako naawak sa mga secret neighbors sa Cebu. Nung naglalakahing na kami, naglalakahing din sila eh. Ilabas yung mga red wine eh. Sa dagat kami, mga elders, nag-uusap. Wow! Sarap naman! Pinag-uusapan namin. Sabi ko, if you go by the rabbinic calendar, sir, elder ang tawag sa nila, you are missing 241 years. So, if there's 241 years missing in the rabbinical Orthodox calendar, then it's going to be a long, long time bago dumating si Jesus. Doon na yung medyo tumindi na yung usapin namin sa calendar. Kasi yung Orthodox calendar, 6,000. Hindi siya 49 years, kundi 50 years. So, 50 times 120 cycle is 6,000. Eh, may missing sila. So, bago dumating ang Messiah, literally, 241 years pa. Matagal pa masyado. Totoo ba yan? Yes. Kahit anong isipin mo, ang layo pa yan. Nandito na lahat ng sign. Gera na nga sa Israel eh. Pero sabi nila banggit, no one knows day the hour. Kaya isa-shorten ni Yeshua yan. Naniniwala sila na kahit ganun kahaba ang kulang sa Jewish calendar, pero i-exchange ni Yeshua. Pero sobrang laki. Discrepancy, no? Doon kami pinag-usapan namin. Pero siyempre, hindi ko po dinidiin yung akin. Una, bisita lang ako doon. Diba? Pag bumisita ka, huwag ka muna iyo. Dahil hindi mo teritoryo yun eh. Kaya pauwi ka na. Mangihimasin. Pakialamero ka masyado. Hindi ka naman, diplomasya ka muna, mga kapatid. So therefore, from Isaac, Jacob, 12, from the time they become 70 persons in their family, which is one tribe, they went to Egypt. Diba? Dahil may famine sa Canaan. May famine, hindi na sila nakabalik. Dumami sila sa Egypt. 400 years. Naging alipin sa Egypt. Alam mo, kahapon, last day ko sa Cebu, umaga, alas 7, nag-jogging ako sa Port San Pedro. Nakita ko yung monumento.
el fundador del Cebu. Sabi na to, ano to? Ito yung dala ni Edwin eh. Special mention to pagka. Miguel Lopez de Legazpi, el año 1522, year 1522, el fundador de la ciudad. Ibig sabihin, tapos jogging doon, bandang huli doon. The Catholics celebrating 400 years in the Philippines. Ha? 400 years of religious slavery. Yes, malakas. Paano tayo makalaya sa slavery? Bandang mga from the Cebu Park, lalakad ng mga 200 meters, makikita mo yung mga tindahan, iba-ibang size ng Santo Niño. May medium, may large, may small, may iba-ibang sukat. Yan po ang dala-dala ng mga Kastila. Yeah. Tama. Yung idolatrous worship. Alam mo, pag mananampalataya ka, hindi mo maalis sa sarili mo. Pag naglalakad ka sa mga taong hindi mo alam mo walang Diyos, malungkot. Sabi mo, Panginoon, dami-dami. Alam mo sa Cebu, I realize it's a very highly urbanized city. Kung gaano karaming tao sa Maynila, ganun din po doon. At karamihan makikita mo sa kalsada, mga estudyante, mga young people na pumapasok sa eskwela. Sabi ko, kung wala magtuturo sa mga young people na to, ano na lang mangyari? Mabe-burden ka na lang. Pero sabi ko, sana kasama ko yung mga evangelist dito, yung mga taga-Davao, yung kumukuha ng mikropono at sisigaw na. Sabi ko, papalik kami dito. Tayo mo lang. Pero sobrang, upakit kami sa bundok. Yung bundok na para Antipolo, tao, 20 million na tao. Ganon kadami tao. At karamihan, nagsasamba sa Santo Niño. Kasi sabi ron, 400 years of presence in the Philippines. The same concept. Sinabi kay Abraham, Abraham, bago kita pagpalain, maging alipin ka muna. Ano yun? Ano ang tawag mo doon? Pattern po yun. God-ordained pattern yun. Ibig sabihin, darkness before light. Yun pa rin yun eh. Sabihin, bago yung ginhawa, hirap muna. Bago mo ma-appreciate ang freedom, dapat magiging alipin ka muna. So, dumating na yung pagkakataon. And there was a man named Moses who heard the groanings of his people. Jonah, he is now raising up a leader who will deliver his people. Okay? The word Moses is, in Egypt, it means from the water, motion. But, if you read it in Hebrew, Moshe, it also means little lamb. Mahamong tupa. Tupang maliit. No? Most, and most of the people in the Bible are shepherds. Moses was a shepherd. Abraham was a shepherd. Noah, David was a shepherd. Jacob was a shepherd. Brother Ike is a shepherd. Marvin is a shepherd. Yes. Ilan ang kambing niya? Shepherd. Hindi ka maging tunay na pastor kung wala ba? Sheep. Kaya ang tawag niyan, pelo, sheep. Ay, nako. Nakakatawa. Tapos, pelo, goat. Ay, nako.
Pag yung mga matigas ang ulo, nagpe-fellowship, ang tawag doon, go. Pag mga matitino, nagpe-fellowship, fellowship. Bukas tatawa. Bago yan. Karabaho. Dadami na yan. Pag sila po ay nagpe-fellowship, may handang lechon, pig. Okay, original ko yun. Yung jokes na yun, original yan. Hindi ko ginaya yan. Kaya yung iba bukas patatawa yan. Pag naiintindihan niya. So, yun na po ang umpisa. So, umpisa na tayo. So, dumating na yung takdang panahon na sinabi ni Noe, after 400 years, pamangyari yung pagpapala. Pero sabi ni Abraham, kaya sabi niya, okay na, kasi hawak ko naman yung oras. So, ang pagpapala na yun ay kumilos na si Yahweh. Di ba? Sa madaling sabi, mula sa pagkaalipin sa Egypto, nilikas niya sila sa pamagitan ng isang leader na si Moises. At ngayon, nandun ang umpisa yung festival, di ba? Passover, unleavened bread, first fruits, the first fruits of the wheat, first fruits of the barley, the timing of the new moon. Sabi niya, now you're ready to be God's chosen people. Yun na po yung sa Mount Sinai. You will be my treasured people. Doon pa lang nag-umpisa ang pangako kay Abraham. Yung blessing. Doon pa lang. At after 400 years. Ngayon, maintindihan nyo na bakit 400 years tayo sa Katoliko. Sinimplang ang Diyos eh. Timetable niya eh. Makawala kayo after 400 years. Pero, sa Mount Sinai, it was unilaterally agreed among God's people that they will enter a covenant relationship with this God of the universe, with Yahweh Elohim. They will enter. Again, mga kapatid, anong pinag-usapan natin? Understanding biblical covenants. Now they're entering. Sa madaling sabi, connect natin. 70 na hayop ang kinatay. Because it is not only for one person, it's for the whole nation of Israel. 70. Actually, 70 also represents the nations of the world. That the nations of the world, the Gentile, can join in the covenant. The same as Israel, the sojourners and the strangers. Pinaakyat lahat ng leader. Pinaakyat lahat ng leader. At doon, okay, para maintindihan nyo, lahat ng lalaki, akyat kayo. Liga. Para maintindihan natin, kasi makakalan nyo, lalaki lang, lalaki. Tingnan nyo. Umakyat sila sa Mount Sinai, kahit dalawa sa Lirio, dito. Ito yung agreement, ha? Para maintindihan nyo na may responsibilidad tayong lahat. Aliyah. Hindi lang si Moises. Robert, oh. Hindi si Robert. Tatay. Mga tatay. Bilis, para matapos. So, pinaakyat lahat, yung 70 elders of Israel, umakyat, Kuya Nyoy. kinatay yung 70 na hayop, Yun. yung isang drum na dugo. Okay, asa yung drum? Pero dyan na, oh. Splash! Wow! Hallelujah! Yung isang drum na dugo sa altar ni Yahweh, sealed by the blood. Itong kasunduan na to ay nangyari ngayon sa araw ng Shavuot. Lahat ng terms and condition na ito, sasang-ayon ba kayo? Ano sabi nila? Amen. Yes! In fact, ang sabi nila sa Hebrew, na asebenishma.
Everything that Yahweh will say, we will do. Ase. In Spanish language, ase means to do. Kung ano man ang gusto niya, gagawin namin. Giving to others. Nasa minisma. Tapos, binigay ang Ten Commandments. Pinirma ni written by his finger, binigay kay Moses. Moses represents the leader, the 12 tribes, the 70 elders, representing all the people of Israel. Now entering into the covenant. Now you have officially entered into this blood covenant that you can never escape. Ano po yung presentation kanina? Anong basis ng covenant? Yung animal na bear in mind, ang mensahe nun, pag hindi kayo sumunod sa kontrata na to, nakita niyo itong mga hayop na to, hindi niyo yan gawing kaldereta. Ganyan ang mangyari sa inyo. Kakatayin kayo ng buhay. Yan. May kamas. Maging hamas kayo. May lang hamas na pagpatay. Hahatiin kayo ng buhay na parang hayop na ito. Kasi nakapag-covenant. Nakipagtipad na kayo. Naka-7 Ang mga asawa nila nanonood lang. Feelings. Galing Horte. Mga lalaki ang nakipagtipanan sa Diyos. Kasi ang lalaki, mas matibay. Amen. Di ba? Amen. So tapos, sila, punong-puno ng dugo. Ibig sabihin, the power of the blood. Wala na mga kapatid. They are representing each family, each tribe, and to the children's children forever. All the contracts of the Torah remains true until this moment, mga kapatid. That is the Mosaic Covenant. Thank you po. Mga tunay na lalaki. Yes! Lakayin! So now, Father na, blessing. O ito yung good news. Deuteronomy 28. If you obey my covenant, kung susundin nyo itong tipanan na ito, pagpapalain kayo. Higit kaysa lahat ng bansa sa mundo. Nangyari po yan sa Israel, mga kapatid. Alam mga Israelites, mga genius, mga computer programmer, mga scientists. Kung ang Russia, America, China may satellite, ang pang-apat po, ang Israel may satellite po. Kaya walang kawala yung kaaway. May satellite eh. Alam mo, ang pinagpalang Israel, hindi sa natural resources. Technology. Yung utok ba? Yung binigay sila ng Diyos ng talino, sobrang-sobra, na sila ay naging mga inventors ng mga medical device, scientific, machines, lahat po, pwede mga modern technologies. Hindi po sila rich in national resources. 60% of Israel is desert. So nakita mo yung imposible nangyari sa kanila. Desert, nagbebenta ka ng prutas sa Europe. Dahil sobra-sobra yung pagkain nyo. Walang paglagyan. Pilipinas, sobra-sobra ang lupa. Bumibili pa tayo ng bigas sa Vietnam. Paano ang Vietnam kung hindi na magbebenta ng bigas? Paano kakainin natin? Kamote. Mais. Kaya minsan mga kapatid, kaya when you're grafted into Israel, it's already a big blessing. Ito ang gusto kong i-emphasize mga kapatid. Kaya po ang nangyayari sa Israel ngayon, ang curse, at nangyari nga ito ng Holocaust, dahil hindi sila tumupad sa usapan. Hindi ka tumupad eh. Nandun yung lolo mo sa Mount Sinai, nakipagtipanan sa Diyos sa araw na yun.
Wala ka nang kawala. Pipilipan lang. In fact, sinabi ni Moises, guys, sa Vatican Gym ngayon, di ba? On the Shemitah, you shall read all the words of this Torah to the children, to the women, to the older people, and to the children that were not born yet. Mga hindi pa pinanganak, applicable pa rin ang kontrata, covenant. Ito na yung theology. Papasok na tayo. Pagdating ni Yeshua, anong sinabi ni Yeshua sa araw ng Passover? Saan ginawa ang pangyayari? Sa Israel, sa Jerusalem. Sino yung kasama niya? Mga Hudyo. Therefore, ang pinag-uusapan doon mga kapatid, yung Mosaic Covenant. Ang pinag-uusapan doon, this is the blood of the new everlasting covenant. He was referring to all the previous covenant in the past. And they are non-expirable. The covenant does not expire, mga kapatid, because the blood of Yahweh does not expire, and Yahweh is non-expirable. Ang tao nag-expire. Ang kasunod sa tatay, yung anak, kasunod sa anak, apo, apo sa apo-apo, tuloy-tuloy yung kontrata unto your children's children forever. Kaya itong mga Israeli nagsamba sa Diyos-Diyosan, sa Buddha, doon sa Gaza, boundary, nagkasala po ng mortal sa Elohim. Nagsamba sila sa ibang Diyos. Sa festival pa ng Sukkot. Ano nangyari? Kinatay sila ng buhay, mga kapatid. Ngayon maintindihan nyo na bakit mabigat ang nangyari sa Israel ngayon. Kakatayin sila ng buhay pag hindi sila sumunod sa Torah. Ganon din tayo. Ganon din tayo na nanumpanan. Amen. Ngayon, hindi ka mag-Shabbat? Oh my God. Accepted ako, tagal ko na nag-Shabbat. 5 years na yun. I tell you mga kapatid, every time yung Sabat na hindi ko gawing sacred, may nangyayaring aberya. Bigyan ko yan halimbawa. Festival dito sa Binayoyo. Nag-order ako sa hardware ng materyales. Nakalimutan kong sabihin. Huwag mo i-deliver kasi festival. Sa madaling sabi, nag-deliver sila festival. 3 oras po na baon yung truck dito. Tama. Aberea, goreret, aberea. Woo! Mitzvah, goreret, mitzvah. Sabi ko, totoo talaga yung Torah. Pag hindi mo talaga sinunod yung technicalities, may nangyayari talaga hindi maganda. Bumalik talaga yung hardware, dala-dala yung isa pang truck, dalang 10 tao para lang makalabas yung truck nila. Ganun po ka aberya nangyari. Sabi ko, patawarin mo ako yun. Sa dami ng iniisip ko, nakalimutan kong sabihin, huwag mo i-deliver dahil diba? Hindi ako naging maingat. Diba ang sabi ng Torah, maging maingat kayo sumunod sa bawat commandment na ito. Maingat. Observe. Guard in your heart. Amen. Okay, magkagabi na po. Nakalimutan ko po. Ito na yung mabigat. Makinig kayo, mga young people. Makinig kayo. Moshe. Bakit ang Abrahamic Covenant, ang sign ito, nasa ari ng lalaki? Sa foreskin ng penis ng lalaki, alam niyo siguro kung ano yung penis. Ha? Sino hindi alam ang penis? Hindi ka tao. Ha? Parental guidance, please. Parental guidance is concerned. Kaya ka nandyan yung parents mo eh. Sino magtuturo sa inyo ng sex education? Yung LGBT? No. Pakainin ka ng ice cream na may rainbow? Your first teacher is your parent. Tapos sabihin nila mga batiin yun, ano? Grade 7.
Bakit ang sign of the Abrahamic covenant nasa penis ng lalaki? Doon kasi dadaan ang seed. Doon kasi dadaan yung seed. Righteous seed. Mga anak ng matutuwid na lahi. Covenanted. Covenanted people. Okay, ito yung pinakamahirap sabihin. Pero sabihin ko na mga kapatid, total, mabigat naman ang mensahe ngayon sa Israel eh. Mabigat ang nangyari. Kung maintindihan niyo ang Torah, bakit ang babae, pag virgin, may dugo? Ano ba nangyari sa sexual intercourse? May napunit. May napunit, tapos dumugo, pumatak sa sahig, sa penis ng lalaki. Ano ibig sabihin nun? Nakipagtibanan kayong dalawa. Ibig sabihin, ikaw babae, kung virgin ka, siguraduhin mo, yung ka-sex mo, magproproduce ng seed yan. Kung hindi believer yan, hindi yan magtutura, it will produce an unrighteous seed. Siguraduhin mo, sino yung boyfriend mo na makukuha sa virginity mo. Yun ang mabigat doon. Ngayon ko lang nasabi talaga to. Kasi mabigat na yung mensahe mga kapatid eh. Maintindihan nyo to mga babae, mga dalaga, na yung virginity mo is a covenant with that person, with that seed of that man, and that man make sure it's a righteous seed who will obey God and His Torah. Kasi if not, kakatahin kayo ng buhay mga kapatid. Ang lahi nyo kakatahin ng bulat sa buhay sa bandang huli. Ano nangyari sa mga hayop na ginagawang kontrata ng Diyos? Anong nangyari sa mga hayop? Kinakatay, tapyas ng itak, at yung dugo hinahagis sa kanyo. Ibig sabihin, ganyan mangyari sa inyo. Ano nangyari sa Israel? Pati mga batang maliit, kinakatay, mga hamas, mga kapatid. Mga babae, pinupugutan ng ulo, sinusunog na buhay. Bakit? Sila yung mga seed ngayon na hindi na nagbibigay halaga sa Torah, mga kapatid. Ngayon, alam nyo na bakit nangyari sa Israel yun. Ang kasunod yan, mga kapatid, exile. Exile. Ibig sabihin, pag sinabi mong exile, nakalimutan mo na ang Torah. Ang kultura na ng ibang bansa ang inadapt mo. Alam mo, yesterday I had an experience that I was shocked. I was culture shocked. First time ko nakita yun sa talang buhay ko. Binidyo ko po. Sabi ko, viral itong video na to. Pero hindi ko na i-upload dahil mga swak. Sa airport ng Cebu, may dalawang Amerikana naka-shorts. Naka-backlist, nakakita yung puso. Nakabukaka. Nakaganyan o, sa entrance ng airport. Sabi ko, ganito makabastos itong mga puti. Gusto ko, sa Pilipinas kayo. Nakabukaka. I have never seen a Pilipina na nakabukaka in public. Sabi ko, dala-dala niya yung kultura niyo dito. Wala na, they are lost, mga kapatid. Wala na silang moral. Ganun po ngayon kaya. Ang Amerika, Britain, Western Europe, sa tuli yan. Tuli yan, mga Amerikano, tuli yan. Basta lahat ng tuli. Covenanted people. Blessing or curse yan. Susunod ka sa Torah, blessing. Pag hindi, kakatayin ka. Remember, covenant means to cut into two. Hahatiin ka. Tapos, pag, alam mo yung, yung boarding gate na ka na, may tumabi naman sa akin, Amerikano, mga 60 years old. Very polite, kinikwento niya, sabi niya, pwede tayo mag-selfie. Pag selfie sa akin, ganito yung kuha. Sign of the devil.
Sign of the demon. Pag gumanon. Yan ay sign ng demonyo. Sabi ko, message ng Panginoon sa akin ito. Nawala na yung mundo. Under judgment na lang. Kumbaga sa panahon ni Abraham, mga kapatid, nagahagel na lang si Abraham. Ilan po yung, kung mayroon pong 50 na magturas at Sodom yung Gomorrah, pwede ho bang huwag nyo na po ibaba ang judgment? Wala nga eh. Kung 10 po, pwede sana, pero wala. Dalawa na lang kayo eh. Babaksak na yung judgment. Tapos, ano nang kwento nun? Yung asawa ni Lot. Ibig sabihin, hindi ko maiwan ang Sodom and Gomorrah. Gusto kong bumalik. Huwag kang tumingin! You shall be the salt of the earth. No? So, nakita nyo? Disobedience. Righteous seed. Mga kapatid, that is what I understand about the Bible. There are righteous people na gusto i-preserve ng Diyos dito sa mundo. By the way, dito sa mundo, hindi pupunta sa langit, ha? Sinisiwa na sa langit, governing all principalities, powers, but He will rule and reign on earth. So ngayon, even sa panahon ni Moises, di ba, sabi ni Adonai, Moises, kung sasamba ang Israel sa Diyos-Diyos siya ng golden calf, papatayin ko sila lahat. Ikaw lang ang akong ibilin. Ikaw lang ititira ko at mula sa'yo, magsisimula ulit ako. Tingnan mo ang mentality ng Diyos. Hindi po siya nangihinayang, mga kapatid. Bakit? Wala po siyang utang na loob sa tao. Kung ilagay mo ang posisyon mo, kung ikaw ang Diyos, ang dugo mo, ang katawan mo, ang lahat ng kinakain mo, galing sa Kanya, galing sa earth, lahat ng hininga mo galing, tapos hindi ka magbigay, pugay ka, honor sa Kanya. Manghihinayang ba ang Diyos sa iyo? Yan po ang nagkamali ang Christian na God is love. God is also a God of justice and wrath. Nagagalit din po siya. In fact, galit na po siya. Galit siya sa mga tao, hindi tumutupad ng usapan. Sabi mo, magsabat kayo. Sa Mount Sinai, nag-agree tayo. Ayaw magsabat. Ayaw mo tumapod sa usapan. It's your choice. The curse will come to you. Alam mo, for history's sake, Israel since 70 AD did not keep the Shemitah. They have never kept the Shemitah. They have never obeyed the Jubilee years by releasing all debts and lands to all the inhabitants. They have never obeyed that commandment. Ngayon, ang mga secret neighbor, nagmamagaling, kami lang ang bukod-tanging sumasamba sa pangalan ng Diyos. Nag-Shemitah ka ba? Mas malaki ang kasalanan mo. Pero kung sabihin, pangalan lang ang commandments. Marami pong commandments ang Diyos. Yun yung message natin, mga kapatid. So ngayon, tatapusin ko to. Kaya po ako, ina-identify ko, Panginoon, ilan po ang Torah keeper sa Binayon? Ilan po sa Nueva Ecija? Ilan po sa Solano? Salamat, meron. Yun na lang po ang binibilang ko, hindi ko na binibilang. Ilan po yung mga kamag-anak ko na ayaw talaga sa iyo? Dahil napakarami nila. Wala pong kamag-anak na gusto maglingkod sa Diyos kasama yung magulang ko, mga kapatid. Sad to say, I cannot save them. I cannot. Mapalag kayo, mga liryo. Buo kayong pamilya nandito. Pinagpala kayo ni Adonai.
Ilan sa ating kamag-anak gustong pumasok sa covenant na ito? Ilan sa mga Christian tumanggap kay Yeshua pero dininayan mo sa covenant? Binasura nilang Torah. Applicable workers sa kanila? Basta tumanggap kay Yeshua, at the same time, tinanggap mo yung Mosaic Covenant. Kasi the foundation of the New Covenant is the Old Covenant. The foundation of the New Covenant is the Mosaic Covenant, Abrahamic Covenant. Sinabi ni Paul yan sa Galatia. Pag nasa bagong tipan ka, automatic, naka-renew ka sa lahat ng covenant. So, ang good news dyan, pag nagtura ka, pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Saan si Father Nunyo? Luluto. Si Soren. O ako na lang magpatuto para sa kanya. Maganda yung patuto niya. Pero maganda galing sa kanya. Yo! Pwede. Tapos si Karen. Kasi, binanggit ko sa kanya, sabi ko, pag nagtura ka, within 3 to 5 years, may nangyayari talagang blessing na matindi. 3 to 5 years. Hindi instant ha. 5 years. 1 cycle. 5 books. 5 years. Oh, share testimony para kasama yung bicep, para at least para ma-bless naman sila na kasi si brother nyo, ilang years ka na dito. Shalom. Since 2018 po ako nagsimula ng festival. Nasabi sa akin ni Pastoray, after 3 to 5 years, may resulta na yung blessing niya. Yung last time na nag-testimony ako, nakalimut ako sabihin na binigyan ako ng brand new house in Nottingham. Wala po akong ginastos kahit simbo. Binigyan po ako ng biyanan ko na galit sa akin. Nalaplokan ako ng papayaran ng araw. Ano yun? Yung lupa, siguro more or less 1 million. Yung bahay, more or less 1 million. 40 square meters sa baba, 40 square meters sa taas. Tapos nung Jubilee birthday ko, which is July 18, pinibigay sa akin second hand na Pajero. Second generation. Tapos si Sister Seth, girlfriend ni Soren. Yan o, tolang ipper na rin. Naawa na sa amin. Naanak na eh. Ganun talaga, namumunga mo talaga eh. May trabaho na ngayon, tapos may yung Avanza na family car nila na matagal niya nang kinukuha. IPA sa kanya, ay binigay ko sa kanya. So simula din talaga nung sabi nga diba sa Bible, bigyan mo na ng malamig na tubig yung likod ng Diyos eh. May reward niya sa langit. Nung sumama kami kay Pastor Ed Calia at kay Sir Joseph Tung, dire-diretso na yun. Lahat daw yan, pati sweldo ko tumaas. Tapos ngayon, meron akong yung mga tira sa akin sa Mindanao, mga politicians na tira po. Yung bando. Dino, ako naman. Marami po. To God be the glory. Yohan is it. Yung another side of the covenant, di ba? Kaya mga kapatid, seryosohin nyo yung pagsabat. Ang sabat, huwag na kayo mag-cellphone. May dalawa ko po yun, no? Huwag na kayo mag-tiktok-tiktok. Basta sabat, isipin mo, anong sinabi ng Tuhan, yun mo na. Pigilan mo muna sarili mo sa mga layaw, sa mga gusto mong gawin. Kasi nga, eto na lang yung bubutangin na masunod mo yung tipanan niya. At para sa kabutihan natin yan. It is a foretaste of the millennial Sabbath na ma-enjoy mo na yung 1,000 taon. So anyway mga kapatid, I hope na maintindihan nyo yung mabigat na mensahe ng covenant. It's a blood covenant. Sabihin nyo sa katabi nyo, blood covenant. Tugo, buhay na kataya dyan mga kapatid. Blessing of church yan. Amen. Shabbat shalom. Tinatawag ko na yung mga covenant people. Brother. Ayo'y manalangin. Hello. Pinagpala ka, O Diyos, aming Panginoon. Thank you sa pag-join sa amin sa The Lord of Shabbat all, the service. Lord I hope you of all learned universe. something. No? We thank Medyo you, Father, mabigat for lang, teaching pero us ganun po the talaga. commandments you are for Thank you so drawing much. us to me, O Lord, with that covenant that you have made
with the fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Thank you that this is a great blessing, Lord, that you have given to your people.